ASEAN, SCAPE, yung Batangas Judges, Asia Pacific Band, yung UGAN, at IDP and PhilCons have to just come to the stage, please. Pinatawagan dito na to come on the stage. Yung mga tao sa stage, medyo clear nito na konti kasi we will call on Chief Justice Renato Corona and his wife. Palapakan po natin sila. They will come up the stage po. Okay. May we call a representative from RTC COCAP? Philippines representative. Hintayin na muna natin si Chief Justice Corona. Ladies and gentlemen, umpisahan na po natin ang ating maikling programa. Muli, isang dakila, mapagpala at makasaysayang umaga sa inyong lahat. Makasaysayan dahil sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na may kakaroon ng paglilitis na mismong punong maestrado ng Korte Suprema. Dakila! Dahil nandito po kayong lahat, mabuhay po kayo! Lalo na kung tayo ay hinahamon sa isyu ng pagiging independyente ng hudikatura. Kilalanin, nakarating na pero babanggitin ko na rin, isa-isa muna. Unang-una, Attorney Rico Paulo Quicho, partner of the Quicho and Angeles Law Offices, expert in litigation and a successful law practitioner. Palapakan po natin, Attorney Rico Paulo Quicho. Karen Jimeno. She graduated from the Liberty College of Law cum laude, has a master's degree in law from the Harvard University, USA. Considered the use of the defense team and one of the spokesperson, Attorney Karen Jimeno. Ito pa. And preserve democracy in our country. We beseech your kind benevolence to crown their efforts with success for your greater glory. Provided for under the Constitution. The continuous engagement in trial by publicity by House prosecutors, even going to the extent of presenting clearly fabricated evidence in a forum outside the impeachment court. As one voice of all liberalists, we declare our support for the observance of due process and the rule of law without recourse to procedural shortcuts. For the continued exercise by the Supreme Nasa pangalan ng Certain Bahar, Mirla Bahar at Generoso Bahar, at Sol to may balay. Sa balay ko po, again, lilista ng 2 beses. Kasi ito po yung bahay ko ngayong tinitirhan na minana ko sa aking magulang. At mabuhay po tayo lahat! Salamat! Nagtutuloy na po, katulad ng ating pinangako, buong puso, buong lakas ang ating suporta doon sa ating mga prosecutors na kumaway tayo, ginamit natin ang ating mga kamay. Ngayon naman, subukan natin, tignan natin kung talagang buhay pa tayo. Tatalon. Mga Becky, tatalon ng mga Becky. Yan, lahat ng mga Becky, tatalon. Talon ha, talon lahat.
Ay, nandito pa na ang taga Valenzuela City. Tawag ka! Ayan. Ang babata naman taga Valenzuela. Ang susunod natin, kasamang Osang. Sobra na! Tama na! Bye, CJ! Ayan. Diyan! Tumuan na. Sige. Kasi luma na yan. Para sa huling bahagi ng ating programa. Iralin! Corona, tanggalin! Wala, mahina. Oo. Ba't parang dito may mga lesbian kanina, ayaw namang Sali kayo doon, te! May inantabayanan na announcement mula doon sa loob dahil magsisimula na maya-maya yung impeachment trial. Okay! Ito po yung announcement! Ayusin na po natin Ayusin uwi na kayo? Ay, hindi pa. Hanggang alas 4 tayo dito. Antabay natin matapos yung first session. yung mga kapatid natin kapulisan nakikipalakpak. Ay! Ayusin na po natin mga kasama. Balik po sa 5-5. Mauna ba yung truck? Teka. Okay. Bakit importante para sa inyo itong rally? Kasi importante ito kasi dito ustisya to Kailangan bumaba talaga siya Kailangan bumaba si Corona. Kasi pag hindi bumaba si Corona, Arroyo hindi matatanggal din. Kasi may kakapit kay Arroyo hanggat hindi nabababa si Corona. Kailangan bumaba si Corona para mawala na din si Arroyo. Alam, Corona tanggalin, hustisya pa, iralin, bye-bye. Mga kasama, iparinig natin ang tunay na boses ng Corona tanggalin! Hustisya pa iralin! Corona tanggalin! Mga kasama, iwagay-way po natin ang ating mga hustisya pa iralin! Corona tanggalin! Corona tanggalin! Ngayon laging huli ang tugon na taksyon ng gobyerno. Pupunta lamang si Pinoy sa mga nasalita kapag humubad na ang baha dahil ayaw itong kanyang ebidensya. At nagkasama sila. Sa totoo lamang, hindi namamaya ang katingalian sa halos lahat ng sakay ng gobyerno. Mga kaibigan, mga klase at kamarila ng Pinoy, yan ang gumagawa ng mga kurakot ngayon. Bintang siya ng bintang sa mga kalaban niya. Ngunit kapag kaibigan, kaklase, kamarilan, Hustisya pa, iralin! Corona tanggalin! Hustisya pa, iralin! Corona tanggalin! Hindi po natin makakamit ang pagbabago kung ganyan ang mga panlakit. Kaya tayo po ay nagtatagumpay. Gloria, walang pinag-iba. Corona, Gloria, walang pinag-iba. Corona, Gloria. Natanggalin. Hustisya pa iralin. Corona tanggalin. Hustisya pa iralin. Corona tanggalin. Corona tanggalin. Hustisya pa iralin. Basically, what brought your group together, sir? And be here Yes, we are here not because of Corona. We are here just to preserve democracy because Nonoy Aquino is subverting democracy. You know, we have a system in government. There are 3 branches. These are all co-equal branches. Now, halatang-halata na si Nonoy Aquino is subverting this structure in order to preserve
his interest in Hacienda Luisita. Very, very simple. But he is manipulating public opinion. You know, he is using ABS-CBN and all other mainstream media to corrupt the opinions of people in order to create mobs. Now, itong nakikita natin dito, ang akakbayan, ang bayan na ganyan, they're nothing but mga bata ni Llamas yan, actually. They're not leftist. Wala naman ideology ang mga yan eh. Ang ideology nila, pork barrel. Yun lang. That's it. Mga bayaran yan. Saan po, hanggang saan nyo pwede dalhin ang inyong itong action ninyo, sir? And to where will you go? To what extent? To send your message across? Whenever and whatever it takes, we will be here. Kasi this will be the first time na ang rallyista ay lumabas sa internet. You know, and we are recruiting more people to our cause, and we have marami mga grupo. Itong mga nakikita nyo dito is a product of a coordinated effort ng marami mga grupo, including us. Who are the members of your group? Marami. Usually mga Facebook denizens to, mga internet users, you know. Dati hanggang internet lang sila. Pero ngayon, nagasing na sila and they would like to express their opinion outside of the internet. Using social media, sir. Yeah, of course, of course, Twitters and whatever, you know. That's it. Basically, ma'am, ang unang tanong dito, why should the ordinary people, ordinary Filipinos, especially the youth, should participate? Bakit kailangan importante ito sa kanila? Importante dapat ito sa ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga kabataan, kasi kung ano man ang maging resulta ng impeachment trial na ito ay magiging kinabukasan din ng ating mga kabataan. And we see this as something that's very vital na talagang pagtuunan nila ng pansin, kasi ito ay mga bagay na sa tingin natin na wala naman talagang epekto sa atin, pero actually ay meron. Yung integrity ng ating Supreme Court, yung mga kasong kanyang dinidinig, importante ito sa mga simpleng mamamayan, sa mga farmers, sa mga youth, sa mga kaso tungkol sa maliliit na kaso lamang. Pero ang mamamayan, dapat panumbalik yung kanilang paniniwala sa Supreme Court. Kasi pag wala na silang paniniwala dito, mahirap magkaroon ng progress sa isang country na ang mga tao ay walang paniniwala sa kanyang gobyerno. And we see this impeachment trial as a way to restore people's confidence to the Supreme Court, a way to reform the judiciary that has been bastardized by this midnight appointment and impartiality. What are your thoughts on criticism that it's just the president taking it against the Supreme Court on the issue of Hacienda Luisita? Kayo po, anong thoughts niya on this? First of all, nung narinig ko ito, sabi ko, may nahanap si Corona na pwede talagang mapaniwalaan. Pero actually, assuming but not conceding na ito nga ay ginagawa lamang ng presidente dahil sa Hacienda Luisita, hindi pa rin natin mawawala ang mga kasalanan ni Corona. Ito ay simpleng alibay lamang to divert the attention of the people. When he's saying that the administration is using trial with publicity, we could also accuse him of the same thing. He's making up things na wala namang ebidensya, na mga sabi-sabi lamang upang mawala yung atensyon ng mga tao sa totoong issue, which are the different articles of impeachment filed against him na hindi naman talaga niya sinasagot.